Mahirap. Mahirap to. Trabaho na ito. Pahiwa kamay mo. Susugatan ka. Hindi nabago sa ating pandinig ang salitang El Nino. Lalo na sa ating mga magsasaka sa kahit anong panahon ay susuguin para magpatuloy mabuhay at mapangalagaan ng kanilang kinabubuhay ang pagsasaka. Mga bitak na lupa ang tatambad sa iyong harapan. Imbis na mga hanay sana ng halaman na dapat nakatanim sa lupang ito. Hindi rin ligtas ang tanyag ng mga puno sa epekto ng init. Mga natutuyong lupain, limitado at kulang na pasuklay ng tubig. Nakapapasong init na animo'y masusunog inyong balay. At higit sa lahat, ang luging kita sa pagsasaka. Ilan lamang ito sa mga suliraning kinakaharap ng ating matatigang magsasaka sa panahon ng tag-init o El Nino. At dito nga sa luntiang sakahan sa barangay Pulong Buhangin, bayan ng Santa Maria, Bulacan. Masasaksihan ang buhay ng isang magsasaka tulad ni Tatay Cecilio. Sa umaga, kusa siyang bumabangon sa higaan at agad na nagpapainit ng kumukulong tubig sa takure upang gamitin sa kapeng madalas niyang inumin para umpisahan ng kanyang umaga. Nang magsimula ng pumutok ang araw, ay alisto na para sa mga gawaing bukid. Sabi ko yata, babae rin bomba. Papatulong daw ng bomba. At kapag nga naubos na ang kape ni Tatay Cecilio, ihahanda niya ang kanyang mga gamit pambukid, tila hudyat upang sila'y bumaba sa bukid. Masinsin ang paghahawa ng damo o pagtatabas ng damo ni Tatay Cecilio para sa kanyang kasalukuyang pananim, ang mais. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang linisin ng wari higaan ng kanyang maisan para ang mga ito ay malayo sa peste at hindi maagawan ng sustansya ang kanyang tanim na mais. Tay Cecilio, ano po yung ginagawa niyo? Kumukuha ng damong pampakain sa alaga niyang baka. Matagal niyo na po ba yung ginagawa? Yung mga ganito po? Taon na. Taon na po. Mga ilang taon na po? Nasa mga 40 years na. Okay, tagal-tagal na din po, no? So pag ganito po ba, ganito kainit, naggaganyan pa din po ba kayo? Oo. Paano po yun? Mainit tapos paano nyo po na kakayanan yung init? Tiyaga lang. Kagayan. Paano? Hindi basta-basta trabaho. Basta pag nahihirapan, nagpapahinga.
Sa pagsasaka niya naman po, ano po yung mga madalas yung pong ginagawa? Nag-aalaga ng palay. Pagka may damoy dinadamuhan. Pagka kailangan sprayin, i-sprayan. Yung sa Pananay. pesticide. Lalagyan abono. Paano po pag yung, di ba po, sobrang init? Natutuyo po yung palay niyo po, yung mga tanim niyo po. Talagang pag summer na ganito, medyo pahirapan sa pag-aalaga ng halaman. Dahil sa tubig naman, hindi naman kinakapos. Kaya lang, nai-stress yung halaman sa sobrang. Stress din po pala yung halaman. Oo. Parang tao din po. No? Ikaw ba naman itong nakatayo rin sa gitna ng init? So, Hindi yung tubig. Kahit may tubig, sa init na araw, yung dahon lang may stress. Kaya kung minsan, hinihinaan eh. Ang El Nino po ay ang pagkakaroon ng pagtuyo ng lupa. Napapansin naman po natin na sa sobrang init po, magiging dry na po yung lupa, kakulangan po ng tubig. Ang epekto po niyan, pagbaba po ng level ng mga dam na pinagkukunan ng tubig, ng ilog, at saka ng sapa. Yung sapa po natutuyo, yung ilog naman po na pinagkukunan ng papatubig ng mga farmer, bumababa po yung level. Hindi na po maabot ng kanilang mga water pump o ng hose. Yung naman po dam, sa kakulangan po ng tubig, hindi rin po supply ng tubig sa mga nagtatanim ng palay. Kaya po limited lang po yung kapagtatanim. Ang El Nino ay isang pattern ng klima na naglalarawan sa hindi pangkaraniwang pag-init ng mga tubig sa ibabaw sa silangang karagatang Pasipiko. Sa Pilipinas, ang dry condition, dry spell, at tagtuyot ay nauugnay sa paglitaw ng El Nino. Siyempre, nahihirapan din. Dahil lang, dinadaan sa tiyaga. Pagka nainitan, tutungo sa dilim, nagpapahinga. Ngayon po sa mainit na panahon na ninyo, paano nyo po ginagawa ng paraan? Ang paghahalaman, Opo. tiyaga, sipag, tiyaga, at tapos yung tubig, hanggang maaari, yung masuplayan mo ng tubig ang mga halaman para sa siya. Paano po pag natuyo po yung Pag natiyo ang kinukunan ng tubig, malulugi. Hindi ka mag-aani. Sayang ang mga hirap mo, puhunan, mawawala ng saysay. sakita nyo po? Ano naman po yung sakita nyo po? Ayos naman. Na Hindi naman nalulugi. Hindi naman nakikita ng sapat lang. sapat na, sumasapat naman po. Sapat lang pang araw-araw na. Pang pamilya. Hindi po ba kayo nahihirapan na ganyan po yung ginagawa nyo? Sanay na ako dito sa trabaho na ito eh. Ito na kinalakihan kong farmers. Dahil kung hindi sa amin mga farmers, kawawa naman yung tao. Wala silang kakainin. Kinukuha niya ang mga naipong damo at dadalhin sa mga alagang baka. Binibigay niya ang mga natabas na damo bilang pagkain ng mga ito. Sige, lalapit na. Hindi ka mag-aani. Sayang ang mga hirap mo, puhunan, mawawala ng saysay. Kaya kinakailangan ang tubig, firmes. Kaya kami, kahit malaki gastos,
gumawa ng paraan para doon sa malakas na tubig makakuha. Kabuka ng ilog, hindi natutuyo. Kaya malaking gastos. Kala ko pwede kang pusawan. Dog. At pag nahinuhan niya ang pagdagling pagluntoy ng mga pananim, ay maagat niya itong pinatutugigan mula sa ilog, na hindi lamang si Tatay Cecilio ang nakikinabang, kundi pati na rin ang mga kasamahan niyang magsasaka. Paano po yung sistema po ng irrigation? Makina. Ang makinang malaki. Diesel. Dahil mas mahaba. Iniaahon ng tubig. Galing po sa Sa ilog. Sa mga pero hindi naglalayas mga 700 feet ang haba ng buwan ng tubig. nilay din po. Hanggang 1,000 feet, gano'n. Malayo-layo. Sa ibang bayan ko, ang ginagawa ko, nilalagay po ng mga water impounding facilities. Pero ang water impounding facilities po, kung wala namang ulan, wala kang i-impound na tubig. Dito po sa bayan ng Santa Maria, we make sure na makakatulong po para sa farmer. Bibigay po ng mga water pump, pang-itid po ng tubig, shallow tube well, yung po mga nabigyan po ng tabon o yung parang fish pan na may tubig, doon po sila kumukuha ng tubig. Yun naman pong iba, yung water pump, direct po na ginagamit, sinasawsaw yung hose dun sa sapa o kaya po sa ilog po. Yun po yung mga ginagamit nila na pang-akit ng tubig para makapagdilig. Ngunit, sa pagpapaandar ng makina ng tubig sa ilog, delikadong daan na makitid, matarik, at tila isang maling tapak ay siguradong gugulong ka sa bangin. Pinuntahan po namin ang ilog kung saan kumukuha ng supply ng tubig ang ating magsasaka upang pandilig na kanilang mga palayan at pananim. Kasalukuyan nating naririnig ngayon ang mga makinarya na ginagamit upang mapangdilig sa kanilang pananim. Ito po ang sistema ng kanilang irigasyon dito sa pagsasaka. Yan ang nakikita nating ilog. Dito nagmumula ang tubig na pinupukuhanan ng ating magsasaka. Yung tubig na yan ay dumadaloy dito sa pump. At itong makinarya ang nagsisilbing pump upang tumaas ang tubig at dito nagmumula ang mga tubig na ginagamit ng ating magsasaka sa kanilang pagdidilig ng kanilang pananim. At ngayon, dahil sa tag-init, ay medyo umunti ang tubig at supply ng ating mga magsasaka. Ngunit, dahil sa unti-unting pag-ulan, unti-unti naman itong umaangat. Ayan. Ito ang sapang dumadaloy at patungo ito sa ilog na pinagmumulan ng tubig ng irigasyon. Dito dumadaloy at ngayon nakikita natin ay unti-unting tumataas ang tubig dahil may pag-ulan na nagaganap ngayon pagkatapos ng El Nino. Salamat sa ilog na ito, patuloy ang supply ng patubig sa mga hanay ng taniman.
At dito sila nagtatagpo at ito ang ilog patungo doon sa makinarya na pinuntahan natin kanina. Mga farmer ay parang morning and afternoon lang yung trabaho. Sa morning po, either 5 to 9 or 6 to 10 kasi nga po mainit na yung panahon. Sa hapon naman po, yung 5 p.m. papataas. Doon sila nagdidilig hanggang abutin ng gabi kasi nga po mainit. Sa pananim naman po nila, chief complaint po, malakas malanta kasi nga sobrang init. Even nilalagyan po ng mga mga shed na lambat. Nilalagyan po yung mga bagong tanim ng saha na saging na parang support sa init. Nalalanta pa rin po. Hindi po makalaki ng maayos. Yung iba namamatay dahil nga po sa sobrang init. Kung hindi mainit yan kahit puro dyan lalagay yung tayo. Kahit dyan. Gitmaan yan. Ang mga tagpong ganito ay pang-araw-araw na eksena sa buhay ni Tatay Cecilio. Ang paggising sa umaga, paghahanda ng mga gamit para sa bukirin, kasama rin ang paghuhugas ng tarik na ginagamit sa paghahawan ng damo. Ginagawa ni Tatay Cecilio ang pagsasaka at pangangalaga sa kanyang mga pananim. Mapakung ano pa man ang panahon, kahit pa panahon ng tag-init. In support po para sa food security program ng national government, ang pamanang bayan po ng Santa Maria ay nimimigay po ng libreng seeds. Kung ano po yung pangangailangan nila, pwede po silang pumunta dito. Libre po yun, walang bayad. Lata-lata kukunin nila o kilo-kilo. Pupunta Pupunta lang po sila dito. O kaya po pagka po meron po kaming once a month na namimigay ng seedlings, makakakuha rin po sila. Libre din po. Saka po fertilizer. Libre rin po. Yun po yung naitutulong ng pamanang bayan ng Santa Maria para po sa mga farmer, lalo po sa panahon na ganitong mainit na panahon. Meron man lang po maitulong para sa kanila. Kami ng mga sa gobyernong biyaya na mga libreng pataba. So may tulong din po pala. May tulong din ng sinusuportahan din kami ng agri. Libreng buto. Libreng binhe. May konting libreng pataba. May pang pesticide. Mga pang pesticide na yan. Nakakuha kami sa gobyerno. Nabanggit nating mais ang pinakaiingatan ni Tatay Cecilio na pananim ngayon dahil sa katotohanang mas madaling tumubo at lumaki ang mais sa gantong panahon. Sa panahon po ng El Nino, lagi po namin iniisip makapagbigay ng tulong na drought resistant na pananim. Hindi po namin nire-recommenda na magtanim ng yung gagamit ng masyadong matagal na tubig gaya ng palay. Malakas po sa tubig yan. Siyempre po, 4 months mo, almost 100 days mo alaga, may higit 100 days, malakas po sa tubig. Ang nire-recommenda po namin itanim nila yung hindi po gano'ng malakas sa tubig, kaya po ng mais, talong, sili. Yung palay po, pwede po yan basta po malapit sa source ng tubig. Pero pag malayo po sa source ng tubig, sa mahal po ng diesel, baka tumatali na. So, ang nire-recommenda po namin ay yung drought resistant po na pananim para po makasurvive sa panahon na mahaba po yung tag-araw po yung tag-init. Sa pagtatanim niyo po, gaano po katagal niyo pong inaani? Gaano po katagal? Ang mais, 63 dias. Makaharvest na. Sa palay,
120 days pagpalay. Paano po yung pag natuyo? Paano po yung ginagawa niyo? Pinapatubigan namin. Paano po pag wala pong patubig? Pag walang natuyo ang ilog, yung natuyo ang aming kinukunan, wala na, lugi ka na. Lugi na po. Ngayon naman, para medyo may mabalik ka ng konti, pa-insurance mo yan. May insurance din po pala ang ano po. Ang farmers may insurance. Basta may tanim ka, pagkatanim, pa-insurance mo na. Meron. At kung minsan pa di kaya ang init, bumabalik siya sa kanyang tahanan upang magpahinga. Pero dahil halos malapit-lapit na ang panahon ng tag-ulan, nag-uumpisa na rin siyang ihanda ang gagamitin para sa pagtatanim ng palay. Tay Totoy, pwede niyo po ba akong turuan paano gawin ito? Hindi, tatapakan mo ng parang ganyan. Yung damire, yan, ganyan. Yung isang, ito nasa taas, itong binulay na yan. Yung isa, yung ganon, tatapakan ganon. Babatakin ganon, Ito po babasa ko. Yung sa dulo po. Dito sa likod. Yung likod po. Hindi, dili. Ere, yan. Dito yung likod. Yung likod. Tapos babatakin na po. Babatakin. Pag batakin yan, nararamdaman mo ang kumakapal. Sanay na yung may makapal yan, napaninipis. Tapos ilahin ko Kaya lang po. pagbabatak. Naman ikaw ay bumili pa, marunong ka naman gumawa. Ako po. Dapat po maging resourceful. Kasi ngayon, pag hindi ka marunong gumawa nito, talagang binibili na iba. May isa. Hindi yung gawa ni tatay, madami. Pasyagan din po. Hindi naman nagbabago ang gawain ni Tatay Cecilio kahit pa nagbabago na ang panahon. Patuloy siya sa pag-aalaga ng kanyang pananim at mga sinusugang baka na hinahatiran niya ng pagkain. Dahil na rin sa init, halos walang damo sa paligid nito ang tumutubo na pwedeng kainin ng baka. Ganon. Pwede po bang matry tayo? Pwede. Listo ka lang at matalim ka. Saan po ba? Dito? Yan, may stigad yan. Ito pong mga ano. Hilahin po muna natin. Tapos hawakan po. Hawakan mo, listo lang sa kamay mo. Babatakin mo ngayon. Ganyan. Ganun po. Unti lang po nakuha ko. Talagang ganon. Hindi sanay eh. Uunahin mo, ipapasok yung Uunahin natin. yung dulo. Ito pasok. Tapos, hilahin. Ganon. So ngayon, hindi tayo bihasa, kaya unti lang nakukuha. Tatay ay bihasa. Itong nakikita nating puno ngayon ay ang pinagtanggalan ng bunga ng mais at ang bunga Okay, sige, ulit lang. itong nakikita nating puno ngayon ay ang pinagtanggalan ng bunga ng mais at pagkatapos nito ay ito ay tatabasin tapos ito ang magiging pagkain ng baka. Ito yung pinapakain nila, dinadala nila doon sa baka.
Hindi natin maitatanggi ang hirap at tiyagang kailangan para makapagtanim. Kaya marapat lamang bigyan natin ng pansin ng mga taong tila hindi napapagod gawing sagana at luntian ng lupain. Ang katulad mo at katulad nila na buhay ang hatid sa atin. Mga magsasaka na ang tanging minimithi sa araw-araw ay ang matanaw ang bunga sa kanilang pagsisikap. Kahit pa ang kalaban ay ang mapinsalang init, patuloy lang sa pagkamit sa payak na buhay na hindi ipagpapalit.